Sa nakaraang video ay tinalakay natin ang tungkol sa pagtatanim ng green pak choy. Ngayon naman ay ipapakita natin ang itsura ng red pak choy. Ito ay para na rin dagdag kaalaman sa ating lahat dahil marami pa din ang hindi gaano nakakaalam na meron palang red pak choy. Sa bidyong ito ay hindi na natin tatalakayin kung paano ang paraan ng pagtatanim nito dahil pareho lang naman ito sa green. Kaya kung sakaling interesado ka na magtanim ng red pak choy ay mangyaring panoorin na rin ang naunang video. Ang una marahil na itatanong ay kung saan ba nakakabili ng mga buto nito. Ito ay madalang na mabili o makita sa mga groceries o garden store. Pero natitiyak ko na may mahahanap ka nito sa online. Ako kasi ay nakahanap sa isang garden store sa Divisoria. Kagaya ng green pak choy, ang red pak choy ay siksik sa maraming bitamina. Pero ayon sa mga eksperto, mas mataas ng bahagya ang benepisyong pangkalusugan ng red pak choy dahil sa taglay nitong anthocyanin na isang uri ng antioxidant. Ito rin ang responsable sa pagkakaroon nito ng pulang kulay. Pero kung tutuusin, hindi naman talaga pula ang mga kulay ng dahon. Mas malapit sa brown ang kulay nito. Ito ay nangangailangan ng 6 hanggang 8 oras na direktang sikat ng araw upang mapanatili ang kanyang kulay. Kapag kulang sa araw o liwanag mula sa araw, maaaring maging mapusyaw ang kulay ng mga dahon. Pero hindi nito maaapektuhan ang lasa ng red pak choy. Sa aking panlasa, mas masarap ang mga dahon nito kahit hindi lutuin. Ang mga murang dahon ay maaaring gawing salad. Subukan ang pagtatanim ng iba't ibang uri ng gulay. May mga gulay na bihirang makita sa mga pamilihan pero may pagkakataon kang matikman ang mga ito dahil maaari kang makapagtanim nito kahit sa mga container at mismong sa sarili nating pamamahay. Ulitin lamang natin na ang mga buto nito ay maaari makabili sa mga online shopping apps at ang paraan ng pagtatanim nito ay katulad din kung paano itinatanim ang green pak choy. Magtanim ng gulay sa bahay dahil walang pinakamasarap, pinakasariwa, pinakaligtas at pinakamasustansyang gulay kundi ang ating sariling tanim. Ito po si Kuya Don at maraming salamat sa inyong panonood.